Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. No, kaya, ito na nga, naku po, nagising na ang agila. Nagising na ang agila para tuklawin ng palaka. Aba. Oh! Sagwa naman nun para tuklawin ng palaka ang puto. Oo. Nagising na po ang agila para dagitin ang palaka at ihagi sa kumukulong kumunoy. Kumukulo ba ang kumunoy? Oy, kay Ma'am Rochelle Dolumfines, kay Lovers Moon, kay Amando Salise, may nakakalungkot na balita naman na hindi yan nakakalungkot, ha? Hindi yan nakakalungkot. Matagal na ho namin hinihiling yan. O, lipad na ang agila, para dagitin ang palaka. Charot. Grabe, no? Siyempre, alam nyo, matagal na namin inaantay yan, eh. Oo, mag-resign na lang niya si BP Sara. Alam niyo kasi ganito yan. Pag nag-resign niya si BP Sara, mas ewan ko na lang ewan ko na lang kung may masasabi pa ba kay BP Sara. Dahil nga po ay nag-resign na ho siya dyan. Alam naman natin, ng Tansu Vlogger, mahilig gumawa ng wento, walang wenta. Gago! Oo, baka mamaya, gawan nyo na naman ng issue si BP Sara, ha? Wala na siya dyan. Natupad na yung kagustuhan niya. Hindi, sa totoo ako, pabor ako dito na umalis na dyan si BP Sara. Kasi mas makakabuelo sila. Sunod-sunod na yan. Kaya ikaw, bangag, BBM, matakot ka na. Kabahan ka na sa mga susunod na kabanata. Ha? Kabahan ka na sa susunod na kabanata. Lalo ka na, Crazy Frog. Crazy Frog, ha? Lalo ka na, Crazy Frog, kabahan ka na. Ito na yung hudyat, no? Hudyat ng patikim ng isang agila. Gago! Ha? Pero bago tayo mapunta doon, at eto na nga si BP Sara nagsalita na mapatungkol sa issue ni Bongo at Baste. Sinunod-sunod na. Tapos sabayan nung resign. Yung resign, tsaka yung pagsabi ni BP Sara na abot dito sa issue nila, basta mamaya natin pag-usapan. Eto, play na natin muna yun, no? Ano ba unahin natin? Yung, mag-like muna tayo at pakishare ng ating live. Alam ko, naka-live sila ko, Choli Boss Dada. So sabi ko, antayin ko muna sila. Pag-check ko naman, sa live ni Boss Dada, okay naman yung matagal na siya naka-live, tsaka si Coach Choli. Kaya sabi ko, simulan ko na nga. Kasi nasa SM9 na sila, mami. Hindi ako pwedeng maghaba. Hindi ko pwede habaan oras ko. Wawa naman, J. Guevara, no? Okay, ito. Panoorin natin ang sinabi ni BP Sara. Unahin na natin to. Unahin na muna natin tong sa kanyang pag-resign bilang DepEd Secretary, no? Unahin na muna natin to bago ang lahat. Bago dun sa sinabi ni BP Sara mapatungkol sa issue ni Bongo at ni Mayor Baste. Ano sana na to? Matapos trust rating at performance, tapos nag-resign. Kung sa kumpanya may matinding impact, meaning may mali sa kumpanya kaya umalis yung maayos na magtatrack. Kaya nga. Gago! Nadali mo, the end game na naman. Hindi, alam niya ito yung sinabi ni The End Game dito, totoo to. Diba? Unang-una, yung ratings, yung tiwala ng tao, yung performance, napakataas. Oy, maraming salamat, Ate Rica Abe, sa pangalawang pa-blessing mo sa akin. Thank you. No? Nakakakaba yun. Biruin mo isang empleyado na napakaganda ang pagtatrabaho sa isang kumpanya ang biglang magre-resign. Aban ako. Ha? Aban ako yan. Oo, aban ako. Ikabahan na kayo dyan. Bakit nag-resign ng isang empleyado sa isang kumpanya na maayos naman yung kanyang trabaho? Ha? Wow. Mamaya, papanoorin natin siya. Wow, ha? Hindi ako nakabanat sa kanya kahapon, namimiss ko siya. So, ibig sabihin,
may pangit na ginagawa ang kumpanya sa empleyado. Kaya nag-resign ng isang empleyado dahil may pangit na ginagawa ang kumpanya. Sa madaling salita, Ate Ann Harot, bakit na late ka? Shoutout sa'yo. Huwag ka na magpalipad ha, maawa ka. Huwag ka na magpalipad. Ha, huwag na. Inis na nanggigigil ako sa'yo. Ha? Kaya nga sabi, di ba, kaya kung kayo ay nagtrabaho sa kumpanya, mapapaisip kayo. Bakit nag-resign si VP Sara? Unang-una, ang sipag-sipag niya sa pagiging DepEd Secretary. Laging top rating siya. Top performance. Pero bakit nag-resign? Diba? At bakit pinagre-resign? Yun din eh. Bakit pinagre-resign si VP Sara at bakit nag-resign? Ayaw mo na sa GCash ko. Alam mo ate Ann Harot, ngayon ko kailangan niya kasi bukas asikasuhin ko na yung driver's license ko. Pati yung passport. Kailangan ko, dagdagan mo ng kahit 10 piso ha. No? So mabalik tayo dito. So eto na nga, panoorin natin. Gumugol din ako ng oras upang marinig mismo mula sa ating mga guro. Alam mo, nung pang-abot lang tayo, VP Sara, hindi ka problema ngayon. Mga mag-aaral at mga magulang kung ano nga ba iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan nila araw-araw. Okay, speaking of VP Sara, maputol ko lang kayo. Tingnan niyo yung sugat niya rito. Ang dami mga tanso vlogger na mga ulupong, na mga tanga-tanga, na nagsasabing chikinini daw yan. Gago! Lalo-lalo na si si Mema Khalifa. Oo, yung dating mahalay ang kanyang mga video. Oo. Chikinini. Sabi ko, paano maging chikinini yan? Hiwa yan. Hindi ko alam kung ano yung nandito, no, ni VP Sara. Parang bagong opera na hindi malaman. Pero hindi yung chikinini. Gusto mo lagyan kita ng chikinini, Mema Khalifa. Buong mukha mo, malalagyan ko yan. Gago! Bubuong putik. Chikinini, para lang may makontent eh, no? Mema ka din eh. Sana naturingan na, akala ko ba bagay, bakla ka kasi kaya hindi mo nararanasan yun eh, no? Gago! No? Grabe na talaga, no? Hindi mo kasi nararanasan yun eh. Mema Khalifa, palibasa walang romansa sa'yo eh. Kaya hindi mo alam yung ibig sabihin ng chikinini sa hindi. Pag ako naglagay ng chikinini sa'yo, buong mukha mo, buong katawan mo, meron, tingnan mo. Gago! Isang higupan ka lang. Gago! Ha? Yung ex mo. Anong yung ex mo? Sino? Si Mema? Hindi ko ex yun, ha? Yak! Ew! Yak! Gago! Yak yun, nakakadiri yun, ha? Okay. Goiter yan, no nga? Yun na nga eh. Ganyan talaga pag walang utak, ganun. Ate Lodi, magalag shoutout, Drogon shoutout. Diba? Goiter yan eh. Sasabihin chikinini, bobo lang. Bobo lang. Pagka, tana kayo mismo sumisira ng pagkatao niya. Gago! Mga bobo eh, no? Tanga-tanga, chikinini daw. Ang mga narinig ko ay sari-saring kwento ng katatagan, pagmamahal sa napiling bukasyon, at pagsisikap upang makamit ang mga munting pangarap. Ang matatag agenda is not a mere campaign. Rather, it encapsulates and defines what Philippine education, along with its approximately 28 million learners and almost 1 million teachers, already embodies. It is resilient. Our children are the children of heroes. They deserve no less than an education system that can fully unleash true potential and effectively mold them into vital contributors to nation building. As I speak before you today, I speak of the road we have traveled thus far. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms through the improvement of our curriculum,
the acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. In the last 24 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10. Rosie? As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Clarito Our P. curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective Pero delivery. hindi na natin tatapusin to kasi alam ko naman na napanood nyo na yan. So magbibigay na lang tayo dito ng komento, no? So bago ako magbigay ng komento, kayo muna. Ano ba ang masasabi nyo sa pag-resign, sa pag-BTU ni VP Sara bilang DepEd Secretary? Ito ba ay tama lang or ito pa ay malaking pagkakamali na ginawa ni VP Sara? Comment kayo dali at babasahin natin yan. Siyempre Tagalog lang ha. Bakit wala kang makeup? Hindi ako nagme-make. Talaga ako mahilig mag-makeup. Ha? Hindi talaga ako mahilig mag-makeup. Eto. Joy, napaka-behave mo ko sa Sesame. Ganun talaga. Kailangan natin maging behave paminsan-minsan. Ha? Lagi naman akong galit dito sa live ko eh. Okay, Ma'am Vivian, maraming salamat po sa inyong blessing. Thank you po talaga. Sacrifice. Paano sacrifice? Ano ibig sabihin, Mama Anti-TV ng sinasabi niyong sacrifice? No? Okay, Mama Emmy, mega love shoutout. Salamat po, maraming salamat sa pag-member. Sitigil kayo, iko-contempt ko kayo. Lahat, Good PM Sir J sa lahat. House of Contempt. Ano to? Visit ng mga hype na itong mga dumadalaw sa akin no? Mga kakaibang nila lang Nagbibideo ako ngayon. Kumanta ng My Way. Naku po. Nagbibideo daw si Crazy Frog. Nang Sir J, ang daming mga peste na mapanira sa mahal nating Duterte watching from Hong Kong. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga sila. No? Eto. Weng! Sa tingin ko, napuno na si VP Sara. Naku po. Eto na, napuno na daw, sabi ni Ma'am Weng. Eto naman, tama lang yan, idol. Para malaya na si VP Sara makapagsalita. Eto na lang. Good sign, no? Sabi ni Ma'am Janet Pactayo. Ano to? Pactaw. Takay, yan. Sa wakas, tama yan, sir. Tapusin na nila ang panggagamit nila kay VP Sara. Naku po. Ang hirap. Tawa lang ng tao si Erica Burgos. Masaya kasi para wala nang sagabal. Pwede na siyang sumama sa Maisog Rally. Naku, Maisog Rally naman. Hindi na nakatiis. Sinayang nila ang most trusted and best performance Secretary of Marcos Administration. Naawa na rin si Naawa na rin si VP Sara sa ama. Halatang medyo hirap na. Hirap ng pamunuan ng laban. Sa mamamayan. Yan. Okay ba? Sino pa? Ano masasabi niyo rito? Nakakasad din kasi grabe ang accomplishment niya sa DepEd. Kaya lang, ganyan lang din naman ang paligid. Bakit hindi? Tama. Hindi alam niyo ito totoo naman itong sinabi ni Becky Bex. Diba? Tangina kahit anong gawin kong magandang rito sa DepEd, masama pa rin naman. Gago! Diba? Ang ganda-ganda ng ginagawa ko dito Tapos yung mga kasamahan ko, mga tulongges. Gago! Yung mga nakapaligid sa akin, mga bangag. Gago! Kahit di naman ako, lalayas ako Diba? Pero ngayon, eto na nga. Alam ko itong pag-resign ni VP Sara, isa to sa napakalaking balita ngayon, no? At ito kauna-unahan. Dito niyo po dito niyo po mapagtatanto na ang mga Duterte hindi talaga gahaman sa kapangyarihan. Hindi gahaman sa pwesto.
hindi gahaman sa kung ano man na tutusin itong sa DepEd Secretary, wala naman, tinanggalan na siya rito ng pondo eh. Pero tingnan nyo yung ginawa, di ba? Na nanatili pa rin siya, di ba? Kahit na ilang kritiko na, ilang mga anti, may mga rally-rally pa nga na 10 tao ang pumunta, di ba? Oo, yung resign BP Sara. Pero hindi niya agad pinakinggan yun. Oo. So ngayon, eto na. Ngayon, ang nakikita ko dito, maaari kaya na ito na yung pagkakataon na para magsalita na si BP Sara sa mga nangyayari, lalong-lalo na rin po sa Davao. Hindi na kaya ito na yung hudyat, di ba? Kasi maraming maraming nagsasabi na Mayor Baste, bakit mo pinagsasalita si Sent Bongo? Si BP Sara hindi naman nagsasalita. So may point naman 'yon, no? Ngayon, ang ano rito, ang nakikita ko dito, baka ito na rin yung dahilan or ito na yung hindi pala dahilan. Ito na yung way na magsasalita na or gagawa na ng hakbang si BP Sara para sa mga taga Davao. Para sa buong Pilipinas. Sa ginagawang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa ating bayan. No? Baka ito na nga yun. Baka ito na yung tamang panahon na yun. Baka ito na yung inaantay natin. No? Na gagawa na o kikilos na ang ating Vice Presidente na future President ng Pilipinas. Na talagang tawag dito, talagang magigimbal or susubukin niya na ang mga panggagago ng administrasyon sa ating bansa. Baka ito na yun, di ba? Baka ito na yung dahilan na yun. Ngayon, eto, hindi na natin din dito itatanong kung bakit ano bang sapat na dahilan ni BP Sara bakit siya nag-resign. Alam naman natin, di ba? Kitang-kita na natin, halos araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo na talagang tinatarantado ang mga Duterte sa administrasyon, sa gobyerno, lalong-lalo na si Tatay Digong, lalong-lalo na si BP Sara. Tutusin, unang-una nga si BP Sara, di ba? Unang-una siyang tinarantado dyan sa gobyerno, dyan sa administrasyon na yan. Siya yung unang-unang binirada dyan, kaya lang sumagot si Tatay Digong. Kaya lang bumuelta ang mga kapatid ni BP Sara. Di ba? Oo. So ngayon, asahan na ba natin kay ito, tanong lang naman to no? Ito, aasahan na ba natin kay BP Sara na magsasalita na siya sa lahat ng mga pinaggagawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos dito sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Davao? Ma'am Maria Julia, maraming salamat po. Eto na ba yun? So, tayo ay wag munang magbigay ng wag muna tayong humusga. Wag muna natin anuan si BP Sara. Antayin pa rin natin. No? Baka mamaya iba rin ang kanyang plano sa pagre-resign niya. Maring talagang pagod na siya kasi sa kabila ng magandang performance niya dyan sa pagiging DepEd Secretary ay may nasasabi pa rin ng administrasyon sa kanya, may nasasabi pa rin yung mga anti-Duterte sa kanya, maaaring ganun. At maaari din na nag-resign siya dahil ito na yung tamang panahon na para kumilos na si BP Sara para sa Pilipinas, para sa bayan natin. At lalong-lalo na sa Davao na ang Davao ang pinupuntirya ngayon ng administrasyon. Pilit na sinisira ng administrasyong Marcos ang Davao ngayon. 'Di ba? So sana lang talaga. Ngayon, kung wala pa rin, umabot man ng ilang buwan, umabot man ng umabot man ng ilang buwan na mananahimik si BP Sara mapatungkol sa nangyayari sa Davao, siguro maaari na rin natin siyang kalampagin katulad ng ginawa ni Mayor Basti Duterte kay Senator Bongo. Kasi ito na yun diba? Matagal nating inaantay si BP Sara. So tayo, nag-antay tayo.
So ito na yung isang way na nakikita natin na baka ito na nga yung sinyalis na yun na talagang kikilos na ang isang Sara Duterte mapatungkol sa tawag dito, mapatungkol sa ginagawa ng administrasyon sa Davao. Grabe na hong panggigipit ang ginagawa ng administrasyong Marcos sa Davao. Nauna, yung tanim droga. Yung tanim droga na ginawa nila. Pangalawa, yung pagtanggal sa mga kapulisan. At pinalitan ng ibang mga pulis, di ba? Pangatlo, yung sa KOJC. Na alam naman natin na malapit sa Duterte ang mga miyembro ng KOJC. Malapit ang mga Duterte sa KOJC. At hindi pa natin alam na yung iba pang mga plano ng administrasyong Marcos na gagawin nila laban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Davao. At dito rin siguro natin na malalaman yung mapatungkol na rin sa West Philippine Sea kay BP Sara. Kasi ngayon, sa totoo lang ho, BP Sara, kung mapapanood mo man itong video na to, hindi naman po namin kayo inaagad, pero naawa na po kami sa mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea na yan. Dahil talagang hirap na ho sila ngayon sa buhay nila. Marami na pong dumadaing na mga mangingisda sa West Philippine Sea na hindi sila mga pangisda, gawa ng binubomba po sila. Diba? Binubomba po sila ng China sa kadahilanan po na ginagalit ng administrasyong Marcos ang mga Chinese. Kaya pati po yung mga mangingisda sobrang naapektuhan na. Maraming salamat po, Ma'am Lay Santos. May comment dito kanina si Ma'am Lay Ito. Nana Jay, tuwang-tuwa si BNK kasi nag-resign si Sara. Kumakanta pa. Buisit, di ba ito na sign para mag-aklas? Alam nyo nga, ito, yung about sa aklas na yan, people's power, yung revolution, yung mga ano-ano na yan, alam nyo, ilang beses na ho namin inulit yan. Kaya nga ito maawa naman po kayo kay Tatay Digong. Maawa naman po kayo kay Tatay Digong na kaya nga ito ginagawa ni Tatay Digong kahit na siya ay may edad na is para ma-safe maging ma-safe tayo. Hindi tayo masaktan. Ayaw niya nga ng ganyan eh. 'Di ba? Ayaw niya ng ganyan. Ilang beses ako sinabi ni Tatay Digong yan na wag tayo iniiwas niya nga tayo sa kaguluhan, tayo naman lapit na lapit. Gago! Gago! Huwag tayong Oo. Okay, at shoutout pa Ate Abiana. Jay, ang agila ng Davao, magmamasid lang yan. Pero titignan mo ang mata ni BP Sara. Ngiti pero nakakatakot. Kaya nga Hindi sa totoo lang Kaya nga, ito nga, nagbibigay tayo dito ng mga conclusion. Oo, no? Nawa ko, Ma'am Lay, hayaan nyo kasi, wag na kasi kayo manood sa mga tansu vlogger. Ang dami naming mga Duterte vloggers dito kayo sumuporta, pinapanood nyo kasi yung mga yun. Kaya tuloy, nagagaan ng gigigil kayo. Iba kasi kami sa kanila, sila kasi vlogger ang mga personal na buhay ng mga DDS vlogger yung content nila. Hindi naman kasi kami ganun No? Pero, yun nga, tuloy natin dito kay BP Sara. Alam nyo, medyo dapat kabahan ka na rito, Crazy Frog. Gago! Medyo kabahan ka na rito kasi mukhang iba na to. Iba to. Iba tong, ewan ko lang para sa akin baka pwede rin na mangyari na talagang kaya to ginawa ni BP Sara para makabuelo na siya. No? So play lang natin to kasi inom muna akong tubig. In order to provide resources such as textbooks, supplemental reading materials, as well as learning tools and equipment, we took strides to improve the procurement process within the department. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook
procurement, as well as the purchase of e-learning cards. VP Sara naman kasi bakit English yung talata nyo dyan? Hindi nyo ginawan Tagalog. Sinabi ko na sa inyo, hirap ako sa English eh. No? Tsaka ito pa pala. Ito pa. Wait lang. Asan yung sinabi niya? Huwag na kayo manood sa mga tanso vlogger kahit di nyo panoorin yun. May mga pera na yung bayad na yun. Kaya nga eh. Panood kasi kayo ng panood yan tuloy. Na-high blood kayo. Uy, mag-select pala kayo. Ayan na naman tayo. Naiinis na naman ako sa inyo eh. Nood lang kayo ng nood. Di kayo nagla-like. Gigil nyo ako ah. Pero yun nga, no? Ulitin ko, no? Baka ito na nga yung sign na para magsalita na si BP Sara. Oo. Kasi kung si Bongo nga nakalampag, siya pa kaya. Hindi, ito totoo ha. Ano tayo, real talk tayo ha. Diba? Pero alam naman natin yun na ang ugali ng mga Duterte ay sadyang talagang hindi gumagalaw ng palyado yan. Hindi nagbibitaw ng isang salita yan, napapalya sila. 'Di ba? Hindi yan ganoon, hindi gawaan ng mga Duterte yan. So dito, ito na nga siguro yung inaantay natin, ang tagal na nga na rin na kahit ako naiinip na rin ako. Na inaantay natin na magsalita na or gumawa na ng hakbang si BP Sara laban sa mga ginagawa ng laban sa ginagawa ng administrasyong Marcos. Pero kayo ba, ano sa tingin nyo? Ito na ba yung hudyat ng paggalaw ni BP Sara? Papatungkol dito sa sa mga issue na kailangan niyang harapin? Sa mga issue, hindi pala mga issue, sa mga issue ng bayan. Problema ng Pilipinas na dapat na magsalita si BP Sara. Oo. Eto na ba yung panahon? Kahit sinong vlogger na tanso, wala akong pinapanood yun. Tama lang yun. Oo. Jay, habang may oras pa, gusto ni Tatay Digong isalba ang Pilipinas sa digmaan na mangyayari sa BBM administration. Kaya bilis lang para ma-stop na ang gera kung si BP Sara ang magiging presidente. Alam nyo, Ma'am Loida, sorry pero medyo mukhang masasaktan ka sa sasabihin ko eh. Ito para sa akin, ilang beses ko na rin ito inulit. At ilang beses na rin po ito sinabi ni Tatay Digong. Ayaw nga po ni Tatay Digong na ma-impeach or depende na lang kung kusang loob ni Marcos na umalis. No, depende na lang Pero ayaw nga po. Tsaka ako rin ayaw ko. Ang pangit pong tignan. 'Di ba? Ang pangit pong tignan na may impeach si Marcos, papalit si BP Sara. Mas maganda pa rin po na manalo si BP Sara bilang presidente sa boto ng taong bayan. Wala pong sinasabi si Tatay Digong na bilis lang para ma-stop ang gera kung si BP Sara magiging presidente. Ang pangit po nun. Para sa akin po, ang pangit po nun na may impeach si BBM tapos si BP Sara papalit. Ang pangit nun tignan, promise. Sobra. Ang pangit pong tignan. Kaya mas maganda pa rin na depende na lang siguro kung si Marcos ang kusang bumaba, pwede. No? Pero kung halimbawa na may impeach si Marcos tapos papalit si BP Sara, parang ang pangit. Hindi sorry pero yun ang sa akin, mas gusto ko pa rin na maging presidente si BP Sara sa pamamagitan ng boto ng taong bayan. Ngayon, yung about dun kay Tatay Digong, ang sinasabi ni Tatay Digong is ayusin ni Marcos ang kanyang pamumuno dito sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Hindi walang sinabi si Tatay Digong na bumaba ka sa pwesto mo at palitan ka na lang ni BP Sara. Walang ganun ha. Para sa kaalaman lang ho ng lahat. Fred Dim, shoutout po. Wala hong ganun sinasabi si Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, ang gusto ng mga Duterte,
is, sinabi na ni Mayor Bastian dun sa Maisog Rally sa Pampanga. Di ba sinabi na yan? Na ayaw din namin na ma-impeach ka. Ang gusto namin, ayusin mo yung ginagawa mo. Huwag mong hawakan sa leeg ang bawat Pilipino. Huwag mong kontrolin ng huwag mong gamitan ng kamay na bakal ang Dutosin, hindi nga kamay na bakal yung ginagawa ni Marcos eh. Oo, baliw na yan, kamay na baliw yan. Yun ang gusto, yun yung pinapahiwatag ni Tatay Digong ho doon. Ang pangit kasi, hindi para sa akin ang pangit may impeach si Marcos, tapos papalit si BP Sara. Napakaganda pa rin po ng matapos ang termino ni Marcos, tapos tsaka maging presidente si BP Sara. Tsaka ito 4 na taon paghihirap pa. Ito na nga ito hindi nyo talaga nagigits Ando na nga tayo na maghihirap. Kaya nga pilit na pinapaunawa ng mga Duterte na ayusin ni Marcos. Ayusin ba? Ayusin. Sabi ni Tatay Digong, ayusin mo lang ang ginagawa mo sa Pilipinas. Yun yung ibig sabihin ni Tatay Digong. Kasi isipin nyo kapag na-impeach si Marcos tapos pumalit si BP Sara, anong tingin ng iba sa kay BP Sara, 'di ba? Anong magiging tingin ng ibang tao kay BP Sara sa mga Duterte? So ibig sabihin kaya lang nila pinaglalaban yung mga pinaglalaban ngayon ng mga Duterte para matanggal at para makabalik muli ang Duterte. Yun ba yung gusto nyo? Pangit ng ganun. Para sa akin sorry po wag po kayong magalit sa akin, pero para sa akin, tapusin ni BBM ang termino niya sa maayos na trabaho niya para sa Pilipinas. Tapusin niya yan. Wag niyang pakialaman ng konstitusyon. Wag niyang pahirapan ng mga Pilipino. At tsaka diyan papasok na si BP Sara o kung sino man sa mga Duterte na maaaring tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. O tsaka natin siya iboboto bilang presidente. Napakaganda po nun. Ang pangit po kasi na may impeach si Marcos at tsaka malabong may impeach yun kasi si pinsan niya yun nandun. Bababa si Marcos. Pwede na bababa si Marcos, magkukusya siya. Bababa si Marcos, papalit si BP Sara, mas okay pa po yun. Mas maganda pong mas maganda po sa mata ng tao yun, sa lahat. Gawa ng nagkusa po siya. Pero yung tipong may impeach si Marcos, magpi-people's power, tapos masasaktan kayo, tapos pag nag-people's power, masasaktan kayo, may impeach si malabo kasi talaga may impeach si Marcos, andun si pinsan Gago! Diba? Ang gusto ng mga Duterte is ayusin ni BBM ang kanyang trabaho bilang presidente ng Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Walang sinasabi si Tatay Digong, walang sinasabi ang mga Duterte na gusto na nilang mapalitan ng presidente. Gusto nilang palitan ni BP Sara si BBM. Hindi ho ganun. Paano po kung magkagera? Yan na ang ayaw ng tao dahil sa gera. Kasalanan ni Marcos yan. Hindi yan kasalanan ng mga Duterte. Kung sakali magkagera ho dito sa Pilipinas, kasalanan po yan. Kasalanan po ni Marcos yan. Siya yung sisihin natin yan. Kahit anong gawin natin, people's power, masasaktan lang kayo. Ayaw ni Tatay Digong nun. Kaya nga pilit nila kaya nga lumalaban sila ngayon para sa atin, tapos tayo naman lapit tayo ng lapit para masaktan tayo. Ate Marielo, shoutout. Erlinda, shoutout. Diba? Umiyak ang mga teacher. Ngayon nga lang, kawawa ang mga teacher dito nga lang sa ginawa, sa decision ni BP Sara. Ewan ko ba bakit ngayon, bakit hindi pa rin
Bakit hindi pa rin magets-gets ng ibang tao, no? Na na ayaw ng mga Duterte sa mga people's power na yan, yung mga hindi naman wala naman sinabi si Tatay Digong na bumaba sa pwesto, mag-resign. Or pwede mag-resign si BBM. Pero yung yung papatalsikin siya ng labag sa loob niya, tapos papalit si BP Sara, ang pangit nun. Para sa akin, ang pangit nun. No. Anong purpose na gusto nating magising si BP Sara? Ano ang maitutulong niya sa mga gusto nating mangyari sa lahat ng problema dyan sa Pinas? 'Di ba pababain si Bangag, 'di ba? Maisugrali yan ang isinisigaw. Hirap paliwanagan itong mga to. Ang maisugrali, eto Sir Sir Reheson Wawla. Ang purpose po ng maisugrali is maiparating sa taong bayan, sa gobyerno, yung hininaing ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Yun yung purpose nun. Katulad niyan, yung mapatungkol sa mga mangingisda, nahirap na nga sila sa buhay nila gawa ng hindi sila makapangisda sa West Philippine Sea. Doon sila nagsasalita sa Maisog Rally. 'Di ba? Ayun yung purpose ng Maisog Rally. Para sa akin at ayun yung paniniwala ko na ibig sabihin ng Maisog Rally. Ilan ba? Ito yung video. Ano ba naman? May video si Tatay Digong Hindi nyo ba na yun? Ito yung video ni Tatay Digong para maintindihan nyo ng lubos. Nasaan na yun? Ito. Hindi raw galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang buod ng mensahe nito sa Maisog Peace Rally sa Angeles City, Pampanga. Si MJ Mondihar sa report. Nakalusot na ang Maisog Peace Rally sa Luzon itong Lunes, June 17. Puta na, ako pa ngayon hindi makaintindi. Ikaw kasi ang hindi makaintindi, Sir J. Alam namin kung ano ang purpose ng Maisog. Pero paano kung magkagera na at kasalanan ni PBBM, ano gagawin ni Sara? Nakanganga lang. Ay! Kung nakanganga lang si BP Sara, hindi kasalanan niya rin yun. Konteting naman. Ang Maisog Rally is para isigaw ang transparency, accountability, peace and security. Yan po ang Maisog Rally. Kinig kasi ng kinig sa ibang vlogger. Putangin na kasi, yan ang hirap sa inyo. Na naman, magmumura na naman ako. Ayaw ko na magmura Tangin na kasi nod kayo ng nod sa mga vlogger na gustong-gusto ng people's power Puro buro yung lalabas sa bunga nga. Bangag, bangag. Tangin na, yan tuloy, nagiging bobo kayo. Papayag ka ba na walang gagawin si BP Sara? Ikaw ba? Kapag walang ginawa si BP Sara, anong magagawa mo? Gago! Roan, anong magagawa mo kapag walang ginawa si BP Sara? It's so hurt, di ba? What if lang naman? What if? Etong ginawa ni BP Sara is gusto niya lang talaga ng katahimikan. Anong magagawa mo ngayon, Roan? Paano kung walang peace and security? Ano na nga lang ba? Presidente ba ako? Ako ba yung vice president para tanungin mo? Kaya nga sabi ko, mag-antay tayo. Antayin natin kung ano talaga yung desisyon na gagawin. Hindi yung puro tayo sigaw ng people's power. Putang na, ayaw nga ni Tatay Digong ng ganyan. Tapos gusto niyo. Hanap ng teteng naman. Paano tatahimik kung hindi siya mag-stand? Problema niya yun.
Yan kasi hirap sa inyo, nood kayo ng nood eh. Nood kasi sa ibang vlogger, yan tuloy, nagiging bobo din kayo. Gago! Ang liwaliwanag nung sinabi ni Tatay Digong dito sa bidyong to. Matapos makakuha ng permit sa isang private school sa Angeles City, Pampanga. Una itong naharang sa Bustos, Bulacan kung saan last minute na nag-back out ang may-ari ng venue at nilagyan pa ng trailer truck ang entrance nito para wala makapasok. Ito pa isa 20 years uli na mananatili tayo, anak ng teteng ka. Kaya nga sabi ni Tatay Digong BBM, Bongbong. Sabi ni Tatay Digong Bongbong, tapusin mo na lang ang termino mo. Ayusin mo ang trabaho mo bilang presidente. Ano ibig sabihin nung sinabi ni Tatay Digong na yun? Tapusin mo na lang yung termino mo. Huwag pakialaman ang konstitusyon. So ibig sabihin, ang sinasabi ni Tatay Digong is huwag maging gahaman sa kapangyarihan si Marcos. Natapusin lang yung termino niya at hayaan niya ulit na mapalitan siya bilang presidente. Yun. Ano sasabihin siya? Sabi niyo 20 years ulit tayo matatali tayo. Anak ng teteng naman. Kasi nood kayo ng nood sa mga chismisan ng mga vlogger. Yan tuloy nangyayari sa inyo. Anak ng teteng naman Sorry, hindi ako nanonood sa ibang vlogger, sa Banateros lang, pero ika nga may kanya-kanya tayong pananaw. Hindi naman siguro kayo diktador na kung ano lang gusto nyo, yun ang susundin namin. Ilang beses ba na, ilang beses na namin sinabi ng mga Banateros na kung yung mga sinasabi din namin dito, ay wag nyo rin kaming paniwalaan. Mas maganda explore nyo, mag-explore kayo para matutunan nyo yung mga dapat nyong matutunan. Wala kaming sinasabi dito ng Banateros na kung ano yung opinion namin, paniwalaan nyo. Basta ako, para sa akin, ayoko sa people's power na yan. Dahil ayokong masaktan yung kapwa ko Pilipino. Yun. Walang sinasabi ang Roan Melesio, walang sinasabi ang Banateros na paniwalaan nyo kami. Kahit nga si Banat Bay, sabi ni Banat Bay nga diba? Matuto kayong mag-aral sa sarili nyo. Kahit kami, wag nyo kaming paniwalaan. Nakonteteng naman. Banateros ka pala, tapos di mo alam. Sorry, Roan Pero ako kasi real talk ako dito, kahit supporters ka ng Banateros, no? Pag mali talaga. Ako ayoko sa people's power. Kung gusto nyo kayo, pumunta kayo doon. Ayaw nga kayo masaktan ni Tatay Digong kahit matanda na yung tao, pinaglalaban kayo, tapos kayo gusto nyo yung people's power. Akala nyo ba pag nag-people's power, gaganon lang kayo doon? Paano pag pinaulanan kayo ng bala ni Marcos, anong magagawa nyo? Hindi nga. So, ba't nakikipag-agreement ka kung nire-respeto mo ang pananaw din namin? Naku po, mahirap paliwanagan to. Bahala ka dyan. Mahirap mo paliwanagan. Ayan papayin niyo sasabihin ni Tatay Digong, Wala pa rin kupas ang hiyawan at pagiging aktibo ng attendees ng Maisog. Present ang national speakers ng movement gaya nila attorneys Harry Roque, Glenn Chong, Victor Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, former NTF-ELCAC spokes Lorraine Badoy at sectoral leaders. Absent muna sa Maisog si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kanyang video message, pakinggan mo to Pakinggan mo to! Meron siyang nilinaw sa militar at kapulisan. Pero walang alam. May hanggang na mga pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to... Nagtatanong ka malamang sagutin kita. Bobo ka pala Nagtatanong siya bakit ko daw nakikipag-agreement. Nagtatanong ka malamang sasagutin kita. Ngayon, pag hindi ka sinagot, sa'yo mo, suplado ako. Bobo. The military, the police, wala akong pakialam. Hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Di ba? Narinig mo, ulitin ko.
na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Baka hindi nyo narinig yun. Narinig nyo ba? Ay, hindi namin hindi namin hinihiling na matumba ang gobyerno. O ano, Roan? Kaya pa. Ayaw din namin ng people's power, pero ayaw din namin na mamatay ang mga mahal naming buhay na andyan sa Pilipinas lang sa gera kung magkaroon. Kaya nga ang purpose ng Maisog Rally is pukawin ng gobyerno sa mga maling ginagawa niya sa Pilipinas. Yun. Kanina, ang sabi mo, mag-aklas, tapos ngayon ayaw mo ng people's power. Ano ba talaga? Kanina sabi mo, mag-aklas. Tapos ngayon, ayaw mo ng people's power. Ano ba ibig sabihin ng aklas? Libro? Nagtetingin kasi, nunod kayo, di nyo alam. Tapos ngayon, pag mababara kayo, ang hirap sa inyo rin. No, kapag ayaw nyo ng opinion namin, galit na galit kayo. Oh. Ginigising, ayan na ito. Maisog, ginigising ang gobyerno sa mga maling ginagawa nila sa mapayapang paraan. Ayun, naku po, napakagaling nito. Eto, ayun yung meaning ng maisog. Oh, gets nyo ba? Buti pa to siya yung Mami Melda. Ang galing ni Mami Melda. Mami Melda, buti na lang. Ay. Naka-logo ka pa ng ano eh. Hindi, nakikita ko yun palagi. Sir Jay, mega love shoutout pala kay Sir Jay. Hindi ko siya nakita kanina. Sir Jay, masaya ako malungkot sa pag-resign ni Bipo. At masaya at malungkot po. Naglag na tayo. Wala na, naglag na tayo. Buisit. Ayan. Shoutout sa'yo, Sir Jay, Oh. Okay. Play natin. Na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Nauna ng pinuna ni dating Pangulong Duterte ang pagsusulong ng Marcos Jr. government sa kontrobersyal na People's Initiative o PI. Saad niya, term extension ng pakay ng PI na labag sa konstitusyon. Pinupo na rin sa Maisog ang tila war posturing na kasalukuyang pamahalaan sa China sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. At dahil mga panawagan sa pamahalaan ang laman ng Maisog Peace Rallies. Bakit nandiyan yan? Wait lang guys tatakpang ko lang saglit, ayaw ko makita yan. Okay, play ko. Nilinaw. Yun, okay, nawala na. Saglit lang pala inere, okay. Ayaw ko nakikita yun eh. Duterte na hindi siya galit sa gobyerno at sa kasalukuyang Pangulo. May damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. Nilinaw rin na hindi niya pinapaalis sa pwesto si Presidente Marcos Jr. Nilinaw din na hindi ipinapaalis ni Tatay Digong si BBM sa gobyerno. Hindi pa rin ba nagigets? Ay di pala, doon lang pala kay Roan. As a BP na utangin na ka. Ang hirap mong paliwanagan. Condolence. Liwanag na sinasabi dito ni Tatay Digong. Ba't pinipilit niya ang people's power na yan? Ba't ba Boss Jay, kung hindi man makikinig ang gobyerno sa mahinanaing ng Maisog, mananatili ang peace rally. Tama, totoo. Tuloy-tuloy pa rin yan hanggat hindi yan hindi yan tumitigil. Hindi yan titigil hanggat patuloy pa rin ang panggigipit ng administrasyon. Diba? Yun. Yan, sipain mo yan. Nasipa na. Matagal ko na nakikita yan si Roan. Alam ko supporter ka ng Banateros. Kaya nga. Pero hindi mo pala gets ang ibig sabihin ng Banateros. Sa bawat speech nito sa Maisog. We just want reforms that yung nanirinig nyo sa grupo ng mga Maisog at yung
mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. Sa huli, ipinunto na dating punong ehekutibo na itinatakda ng saligang batas ang karapatan natin magpahayag. Bagay na alam nito bilang naging Pangulo ng Bansa. Walang interesado patalsikin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Ngayon, ayan liwa-liwanag na sinasabi ni Tatay Digong dito. Tapos ngayon sasabihin nyo, ang ibig sabihin ng maisog is para patalsikin si Marcos. Ay, hindi ko dapat i-explain sa'yo, bobo ka. Kung matagal ka na sa Banateros, alam mo ibig sabihin nun. Tanga. Okay, play natin to. Ogo yan, tinumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Maraming salamat. Tinitingnan ng may organizers na magpatuloy ang kanilang aktibidad sa Mindanao o di kaya patuloy sila dito sa Luzon ngayong buwan para bigyan ng boses sa ating mga kababayan. Sana all. Ito sa sulukuyang pamahalaan. MJ, sana all. Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar. Ito ni MJ, no? Iba talaga pag MJ, Gigil lang budol kung gustong palayasin ng binoto nila. Wala, nabudol kasi sila eh. Abudol kasi sila, LNM no? Kaya ngayon, gigil eh. KitKat, shoutout po. Gigil ang mga nabudol. Isa na ako dun. Hindi, isa ako sa nabudol. Pero hindi, ako alam ko yung ibig sabihin ng yun ang gusto ng mga Duterte. Yung iba kasi, magpi-people's power na tayo. Ayaw nga ni Tatay Digong kayong masaktan eh. Kaya kahit nga na matanda na si Tatay Digong pinipilit niya na wag mahirapan, masaktan ng bawat Pilipino, tapos kayo gustong-gusto nyo. Tiga Kapis po ako. May mga pamilya po ako dun sa Kapis. Kung gusto ng Tatay Digong, patalsikin si Bangag, hindi naaabot ng 2 taon yan Bangag na Pangulo. Ayun, totoo. Ito pala, totoo to. Kung gusto kung gusto ni Tatay Digong na patalsikin si Bangag, hindi aabot ng 2 taon yan si Bangag. Totoo, promise yan. Hindi totoo itong sinabi ni Jay. Pag Jay talaga, mga gwapo, matatalino pa. No? Gago! Oo. Gago! Ano? Kung gusto, totoo to kung gugustuhin ng Duterte, isang sabi lang ni Duterte na mag-aklas ang Pilipino laban sa administrasyon, sa gobyerno. Kayang-kayang gawin niya yan. Di totoo to. Itong sinasabi ni Jay Mantilla, hindi aabot ng 2 years yan. Wala na yan dyan sa gobyerno. Yan ang hindi nagigits ng iba. Puta na, nabudol ka. Sa sobrang gigil nyo, dahil nabudol kayo, ayan. Tsaka ako sa sobrang gigil nyo, tsaka kapanood nyo sa mga vlogger na puro bangag, dayunyor lang lumalabas sa bunganga. Ayan, nahawa na kayo. Gago! Ay, Ma'am Patricia Storm, shoutout kay Marie XD. Anak ng teteng. So, dito na tayo sa isang bangag. Eto na. Ang isang bangag. Lalabas na. Eto na. Oh.